Game. Ay guys, so nandito si Sir Nick mag-observe sa atin. Primal cuts and deboning. So gusto rin nila matutunan yung meat cutting, no? Subukan natin kung may tuturo natin lahat ngayon. Let's go! Yan, iwain mo lang dito. And then, hatak lang. Ganun lang, sa pwesang hatak lang yan. Tapos itong tenderloin kasi, may hiwa na yan. So, diretso lang natin dito, nakadagger. Diretso lang, may buto dito yan. Tapos diretso mo lang ikot. Yan. Ayan, may buto rito yan. Tingnan, lahat ka, may buto rito yan. Yung knife mo nakadikit lang sa buto. Para hindi ka nahihirapan, tapos ikot mo lang. Tapos hawakan mo lang itong dulo. Yan. Ikot mo lang yung hiwa rito. Yan, tanggal na yan, tenderloin. Ayan yung tenderloin natin. So mamaya ako na-explain kung ano yung mga pwede mong gawin yan. Ito yung taba, yung laman, pantay ng 2 joint. Hiwain mo lang yan, diretso. Pagbalat na lang, diretso lang yan. Tapos ito yung hiwain mo hanggang likod. Paglabasin mo yung pantay na sa 2 joint. And then pagdating sa 2 joint, baliin na lang natin. Ganun lang kasimple. Kailangan maiwa mo lahat ng balat tsaka laman para hindi ka mahirapan magbalik. Okay ka, lagi ka pantay ng 2 joint yan. Okay, so tapos tayo sa arm leg and then dito tayo sa shoulder. 1, 2, 3, 4. Sa ibabaw lang ng pip ribs. Yan. Dito kasi may iniiwasan tayong buto. Yan. Pero kung gusto mo wala kang iwasan buto, dito ka magsimula. Para pip ribs, wala kang iwasan buto ron. Parehas lang din naman yan, standard parehas. Kasi iwain mo ganun lang din, iwain mo lang lahat ng balat, tsaka laman. Dahil wasak na yung buto rito, dire-diretso na natin yun. Yan, ang tawag dito, primal cuts. Primal cuts na yan, pag nahati na natin sa tatlo. Ito tawag dito, middle part. Na dito natin makukuha lahat ng high value ng karne natin. So dito tayo, try na natin ito ang leg. Ito yung joint. Ayan, ito, yung joint. Dito sa harap. Ayan. Lagi ka lang mag-iiwan dyan ng half inch para hindi ka maligaw. So, half inch lang, ayan o, half inch. Kalahati lang. So, hiwain mo lang dito yung laman. Kaya pag nahiwa mo yung laman dito, diretso mo dito, half inch lang. Para di ka malito. Kasi marami nalilito rin talaga rito, kaya nagbibigay ako pala tandaan. Tapos ito naman, ang tawag natin dito, patahain. So ito H-bone. So tanggalin muna natin yan. Ito, may joint lang yan dyan. Ito, hawak ka dito. Joint. Tapos, palabas, pa-letter C, tapos palabas. Tapos dito naman sa kabila, dagger pa rin, paikot lang. Adjust ng 1 inch. Nag-adjust tayo ng 1 inch kasi may buto yan sa ilalim. Para hindi ka ma-delay. Tapos tatanggalin na natin itong H-bone natin. Tapos ito naman natin yung ang tawag naman natin dito ay femur bone. Tatanggalin na natin yan. Stick. Kailangan mo rin ito, stick. 1, 2. Standard yun. So, dito pa-letter C lang. Tapos dagger. Dikit lang yung knife sa buto. And then tanggal na lahat yan. Nang laman na nakakapit yan. Tapos dagger lang ulit. Dulo lang ng knife yung gamit. Dulo lang ng knife. Tapos iwas lang sa buto. And then paikutan na lang natin ang hiwa to para matanggal natin itong femur bone. Yan. Ito yung femur bone natin. 0-0 na yan. So tapos na tayo sa arm leg. Punta tayo dito sa shoulder. So pag nag-deboning tayo, lahat ng parte ng arm leg sama-sama lang. Maganda ako nakaayos ha. Yan. Tapos dito shoulder, sama-sama lang din ang shoulder natin. So tanggalin lang. Ito, dito talaga tirada niyan. Dahil pang tinda ko, kaya nilalagyan ko laman. Okay, dito talaga tirada niya. Pag sa ano? Oo, sa trade test.
Kasi kukunin mo lang dito yung pork ribs. So, yan. Mamaya papakita ko sa iyo pag nag-display ako para pakita mo rin yung meat cutting. So, ito pork ribs. Diretso na natin meat cutting to. So, yan. Ito naman yung tinatawag nating shoulder blade. Ito yung exciting part. Tanggalin natin yan sa duktungan. Tapos may litid yan na dalawa dito sa ibabaw. Hiwain mo lang yung pababa. Yan. Pag nahiwa mo yung pababa at naangat mo na yung soft tissue, may dalawang layer tayo dyan. Itong layer na puti na to, sundan mo lang yan. Dito. Dito, ito yung layer. Adjust ka lang ng half inch. So, hiwain mo lang yan. Tapos, yung knife mo, dikit mo lang sa gilid ng buto ng shoulder blade. Paangat. Okay? Dalawa kasi yan eh. Dalawang shoulder blade yan. Ito, paangat. Yung isa mamaya, pakabila. Ayan. Pagka natanggal mo na yan, ay angat mo na lahat yan. Dito naman sa kabilang layer yung puti, hiwain mo lang yan. Duduktong, ayan, susundan mo lang yan. Ayan. Kung saan nangangat yan. Ayan. Ganyan lang. Tapos tulak na natin. Atake natin yan. So tanggalan natin. Ito nung litid na to, tatanggalin natin yan yung gilid. Tapos ikot lang natin yung knife. Kaya pag naikot na natin yung knife, kaya ito, ganyan lang hawak. Bias na sa ilalim. Ayan, tapos hatak, pwede na natin hatakin to. Ganyan lang. Baka matigas. Oh, madali lang talaga pag nakuha mo yung ganung diskarte. So ang tawag natin dyan, pag wala ng laman, paddle bow na. Paddle bow. So ito, tanggalin natin to. Pata front. So ito, pata front to. Pero nilalagyan ko ng laman to para pang buto-buto namin. Ayan. So, tapos na tayo sa primal cuts and deboning. Di papakita ko naman sa iyo yung meat cutting natin. So, itong tenderloin natin, pag buo pa, tenderloin yung tawag natin dito, no? So, kapag kinat natin to, maraming kata pwedeng gawin dito. Pwedeng pork, strong, ganon, strips. Kasi ito, high value to. So, pwede rin pang pork steak, pwede rin pang medallion cut. No, maraming tatak pwede natin gawin dito sa pork tenderloin. So, kasama siya sa high value dito sa middle part. Yan, kasama yan dyan. Pagka buo pa itong middle part natin, ang tawag dyan, pork barrel. Okay, kasi nandiyan lahat itong high value. So dito sa pork barrel natin, maraming pork kaya pwede mo makuha dito. Lapit niya, para naririnig yung boses ko. Okay. So ito, papakita ko sa iyo paano natin tatanggalin itong middle part, lulas. Ito, dahil wasak na to, kirahin ko na yan. Ito, papakita ko sa iyo kung paano natin tatanggalin yung middle part. Middle part. So ito yung middle part natin. So ito yung middle part natin. So ito yung pork loin bone in. Pork loin bone in. Okay? So pag tinanggal natin itong buto,
At magiging kakalabasan nitong laman, pork loin. Tatanggalan pa yan ng balat, nakataba. Magiging pork loin yan. So, itong buto, magiging baby back ribs. Pag buo, ang tawag natin, pork loin. Bone in. Pagka wala ng buto, pork loin, so tatanggalin yung taba, saka yung laman ay yung balat, pork loin. Tapos ito, baby back ribs. Okay? Gets? Okay na ito tayo sa pork chop ha. Hindi pork chop tawag dyan ha. Pork loin bone in. So ito, ang tawag natin dito, pag buo, belly. Okay? Belly ang tawag natin dyan kapag buo. So kapag in-slice natin yan, maraming klase ng tawag dyan. Ito, pag in-slice natin yan, slice natin. Ito, tawag natin dito, belly. Belly slice, jumbo slice, pwede rin. Okay? So, mayroon pang tawag dito, country style. Okay? Country style. Kaya ginagamit natin yung country style para mas mapataas natin yung value lalo nito. Mas mataas yung value ng country style kaysa jumbo or belly slice. Ayan. So ayan, ang mga pwedeng kunin natin dito sa jumbo, bukod dito sa slice na to, pwede rin yung buo lang. Katulad nito, ito hindi lang ako mag-slice para buo na tayo. Katulad nito, buo lang siya. Tawag natin dito ay lechon kawali, pag buo lang. Okay? Parte ng meat cutting yan. Lechon kawali, jumbo slice. Tapos, pwede rin tayo dyan yung walang buto, yung parte walang buto, or pwede natin i-debone to. Pag dinebone natin yan, ang mga kakalabasan yan, pwede mo siyang gawing bacon slice. Ganyan. Magiging bacon slice yan, tapos ikakat lang natin sa machine. Ito yung ginagamit natin pang bacon slice. Pang sangyup. Yan, ganyan. Kasi ito yung pinaka high value sa parte ng baboy natin. So, tapos ito, pag dinebone naman natin to, tinanggal natin yung pinakang buto na to. Pag tinanggal natin yung pinakang buto na yan, ang tawag naman natin dyan, American ribs. American ribs ang tawag dyan. Maraming parte ng meat cutting. Ala, gano'n lang. Dami yan. Pero sa'yo, tinuturo ko na kasi dito, mamarereview mo naman yan sa video natin. Para marami rin followers natin na nanonood na matututo. So, ayan, baby back, kaya ang tawag naman dyan, pag tinanggal mo, American ribs. Okay? Yung tawag na yan, standard dyan sa supermarket. Pero syempre, sa bansang pupuntahan mo, hindi na American ribs tawag dyan. Pero dahil nag-a-apply ka pa lang, nasa Pinas ka pa, dahil sabihin mo, ito yung meat cutting sa Pinas, so yun, pwede yun. Dahil hindi ka pa naman nakakarating sa bansang pupuntahan mo. Pagdating mo doon, mababago na yung tawag dyan. Siyempre, iba na yung tawag dyan sa bansang pupuntahan mo. Okay? So pagka nakarating ka na doon, ikaw naman magturo sa akin kung ano mga tawag dyan. Sa language nila. Yan. So ito, common naman to. Ito yung laman natin. So ito ay ham, boneless. Pag boneless na ham na tawag natin, so tatanggalin natin to. Sa meat cutting ang tawag natin dito, tinatanggalan pa natin to na balat, tsaka taba. Yan, tinatanggalan pa natin yan ng balat, tsaka taba, tapos i-cling wrap natin yan. Ito, ginagamit naman tong kabilugan na to, or knuckle na tawag dito. Tapos ginagamit natin to sa pangmurkod, pwede pangmurkod, pork steak, pwede. Tapos ano pa ba yung isa? Cutlet, pwede rin. Cutlet, kasi yun yung mga cuts niya na high value. Ito ang pinaka high value pagdating sa ham natin. Pwede mo rin gawing hamonado to. Ito yung ginagawang original na hamon, yung bilog. Yung
panganda natin ito yung pasko. Ito yun, ito yung parte na yun. Itong kabilugan na to. Cutlet. Cutlet. 40. So ito naman, yun lang, mga pang-adobo menudo na to. Pero meron pang cut dito. Mga pang-adobo menudo na to. So, ayun yung meat cutting natin, ano? Sa middle part na ituro ko na sa'yo. Tapos ito sa ham natin. So, ito naman, pagdating sa abroad, hindi na to binibenta. Tinatanggal na yung pinakambuto niyan, 0-0 na talaga dito na sa Pilipinas. Dahil nasa Pinas tayo, ang tawag natin dito, pag nasa supermarket, sinigang cut, buto-buto, pero ang pangalan talaga nito, pag buo, H-bone. Okay? So ito, hindi naman binibenta sa abroad to eh. Tapon na rin lahat yan. Lahat ng buto sa abroad, tinatapon na eh. Dito lang sa atin sa Pilipinas, talagang yung mga buto napapakinabangan pa. Tapos ito, buo yan. So, patahin, pag buo. So kapag in-slice natin yan, ang tawag na natin dito sa naka-slice ay pork pata slice. Tapos, pag tinanggal natin itong dalawa, pag pinag-iwalay natin yan, tawag sa parte na to, pork knuckle, ito pork knuckle or trotter. Trotter talaga to pag trade test. Sa supermarket, ano to, knuckle. So ito ay, nawala na sa isip ko ah. Chuck, hindi. Chuck baka yun. Saki. Yun o, saki. Patahak. Okay. Patahak. Yan. Okay, tapos na tayo sa middle part, tsaka ham. Dito naman tayo sa ito. Oo. So ito, pata front. Okay? Hindi ito kasama ha. Ito kasi ginagawa lang namin buto-buto ito eh. Hindi kasama talaga yan. Hanggang dito lang ang pata front natin. Ito lang. Original. So ito pata front natin. Ito, ganun din. Trotter, tapos patahak. Ito ang original. Trotter, patahak. Okay? Same lang. So pag in-slice din natin yan, pata slice din. Okay? So ito tawag natin dito kapag buo pa, pork ribs. Pag iniwalay natin to, tawag na natin dito, pork neck. Pork neck na tawag natin dyan. So itong pork ribs. So ito, pag hiniwalay natin to, ang tawag natin dito, Pante. pork, tawag dito, Panty. riblet. Riblet yung tawag dito. Okay? So ito naman ay soft bone. So kadalasan talaga hindi naman wala naman talaga soft bone sa abroad. Kasama naman talaga dito yan sa ribs. Ito kasi yung pinaka-special ng ribs, riblet. Kadalasan ito yung nabibili lang ng mga special. Ayan, ang ganda ng pork natin, soft bone, no? Yung sa kala natin, lalaglag na eh. So ito naman, so ito, ang kasim natin or picnic shoulder. Picnic shoulder yan. Kasi ito, pag buto na ng ganito, tapon na to sa abroad, di ba? Patawag natin dito ay paddle bone kapag 0-0 na. Pero pag nilalaman na natin to, tawag natin dyan ay shoulder blade. Tapos ikakat natin yan, magiging sinigang cut pag may laman. So ito, kasim natin, pinaka-high value naman natin makukuha dito. Itong parte na to. Itong parte na to, pinaka-high value sa kasim natin. O, tawag natin dyan, picnic shoulder. So
So ito yung pinaka-high value sa kasim natin. Yung tinanggal natin. Ang tawag dito, Boston Bat. Pagdating sa abroad, Boston Bat. So kapag in-slice natin siya, pero sa atin dito sa Pilipinas, Boston Bat ang tawag natin dyan. So pag na-slice natin na yan, Boston Cut na. Boston Cut. So, ang tawag na sa atin dito sa Pilipinas, casing. Sa supermarket, pork steak. Pero dapat yan, walang taba, tsaka walang balat. Tanggal yan. Sa abroad, tanggal yan. Yung taba, yung balat na yan, tanggal. Pero yung taba, may iwan niya konti. Para may taba. Yan, ang tawag natin dyan, Boston Cut. Okay na? So, sa ngayon, yun lang muna yung may tuturo ko sa'yo. Pero review mo na lang din sa video. Halos, yun na lang. Makikita mo na. Review na lang kasi ngayon. Talagang hindi pa magsisingit lahat yan. Ang dami. So, yun. Pwede mo na review-reviewin yung ginawa natin video. Hati-hatiin ko na lang kasi medyo mahaba. So, pakita natin yung primer cuts and deboning and then yung meat cutting. So sana nakatulong sa iyo yung video na to at sa mga nanonood sa atin. Peace out.